Magandang gabi po sa bawat isa. Are you happy tonight? Amen? Nakaka-nervous dito sa inyo, no? Parang nasa katedral ako eh. Kaganda eh. Ang bihira. Nakakatuwa pati dito yung anak ni Jebe, napaka-thoughtful, ano? Talagang parang mga assistant ni Brother Jebe, eh. Oh, si Gayus na lang talaga. Amen. Amen. Well, magandang gabi po at salamat po sa Panginoon sa pagkakataon na maging bahagi ng gagawin ng Diyos sa simbahang ito ngayong taon na ito. Amen? Alam nyo, church anniversaries are very special. Birthday po ng simbahan ito. Amen? Alam nyo, last Sunday we have meron kami 2 Sunday celebration din ngayon. At grabe ho ang pagod yan. Grabe ho ang gastos. Amen? Pero mga kapatid, minsan lang tong anniversary. Amen? And this Sunday is your anniversary. Ang goal niyo is 4,000 sa off-site. At nakakatuwa ho yan kung ang simbahan nananalangin. Amen? Nangangaral, nagbibigay, at masaya ka na nakikibahagi sa lahat ng gawain. Amen? At alam nyo, pagka ang reward niya nasa Panginoon, bibigay niyan. Amen? Kaya nga, i-advance ko na, happy anniversary. Congratulations in advance. Amen? At ngayon pala, talagang libo na ho yung naliligtas. Amen? Talaga, yan ay celebration talaga yan. Amen? Pag may there is joy in the presence of the angels over one sinner that repented. Isa lang, imagine niyo libo-libo na naliligtas. 2 araw pa na, kulang pa ng 2 araw, 4,000. Amen? At magdadala kayo ng each one bring 4. Ang bihira, no? Yan tatawag na F4. Ano ho? Amen? Kaya salamat po. Alright? And thank you, Pastor Bong Barona, for the friendship. At katuwa, no? Bagamat bihira ho kayo, talagang CBBC, kanya-kanyang na-schedule eh. But it's good to be, we're praying for you. Alam mo, March celebrant tayo eh. Yan, Dasmariñas, silang katatapos ng last Sunday din. Noveleta. So, puro March po tayo. Kaya talagang natutuwa ang Diyos sa lugar ng Cavite. Kundi dahil maraming naliligtas sa buwan ng Marso. Amen? Wow, amen. At ngayon pong gabi, I do believe, revive na kayo. Amen? Sa awit pa lang, revive na. Amen? Sa ilaw pa lang, magtumingala ka dito. Ang bihira, Parang kukuhanin ako ng Panginoon dito. Ang ganda eh. Mapapatangala ka eh. Lalo kung bahagi ka sa pagbibigay dyan. Nakaka-revive talaga yun. Kasi sabi mo, mambira. Sabi, Wednesday, may ilaw na. Sa linggo, puno na ng ilaw yan. Parang nalulungkot yung iba, parang hindi na-revive Amen. Tayo po tayong lahat. And thank you, Pastor Bong, sa opportunity at maging bahagi ng success ng gawain ng Panginoon dito. Psalm chapter 85 at pakibuksan po yung mga Biblia. Amen. This is a revival night. Amen. And revival always comes from God. And the way God will send revival is through His Word. Amen. Kaya nga, iba yung nasa simbahan ka kaysa nasa online. Dito kasi hindi ka makakatakas. Amen. Talagang madadama mo, tsaka yung laway. Amen. Tatalsik ko dyan. Yan yung holy water. Psalm chapter 85. And let us just read verses 1 to 3 to save some time. At wala kayong relo Wala relo dito Unlimited? Unlimited ba ito, sir? Meron ba relo? Meron nga nung cellphone ko, relo. Sa amin ho kasi hanggat hindi ho kayo natutulog, hindi tapos eh. Baka hindi tayo makaulit. Alright, Psalm 85, and let us read verses 1 to 3. Sabay-sabay na po tayo. Are you there? Amen? And let us read all together. Go. Lord, Thou hast been favorable unto Thy land. Thou hast brought back the captivity of Jacob. Thou hast forgiven the iniquity of Thy people. Thou hast covered all their sin, Selah. Thou hast taken away all Thy wrath. Thou hast turned Thyself from the fierceness of Thine anger. So makita natin, it's about the Lord. Lord. Sabi ng psalmist, Thou hast. Alam nyo, ang revival must be experienced not just by every individual but by the church.
the one who was testifying here is the psalmist na, Panginoon, ito yung ginawa niyo sa amin. Alam niyo, magandang naalala natin kanina yung video yung pinapanood. Alam niyo, yan ay magpapadagdag na po. Yung ginawa ng Diyos, gagawin niya uli. And pwedeng higit pa. It's about the Lord. Kaya po, ngayong gabing ito, let me give you the message, the kind of revival we need. Kung gaano kahalagang kumain, trabaho, tahanan, don't you know that revival is also a necessity? Kailangan yan. Ang tanong ikaw ba'y uhaw sa revival sa Panginoon? Amen? Babalikan nyo, kasama ka doon sa camera, sa video kanina. Yung salamin lalo, grabe yun, mga kapatid. Yung gumagano nga, tsaka yung big bike. Amen? Pero tapos na yun eh. Amen? This is your 4th year and we need the revival from God. Amen? It is a necessity. Amen? Kailangan ito, mga kapatid. Amen? Tayo po yung manalangin. Panginoon, salamat po sa inyong biyaya sa gabing ito. May bless thy word, O God, to the hearts of thy people. And as we are winning souls, O God, from variety of areas, Panginoon, especially ngayong sa lugar ng Imus, mga karatig bayan. Dalahin ko, O Diyos, na kayo gagawa sa puso ng bawat that we can reach more souls, O God, that this church will accomplish more things by your grace, at pagpapalaan niyo, Panginoon, ang leadership ni Pastor Bong. I-bless niyo, Panginoon, ang inyong salita, na ito po'y matatanim sa aming mga puso sa gabing ito. Banal na Espiritu, pangunahan niyo kami. Kayo po ang kumilos sa bawat isa. At kayo po ang padala ng revival, refreshment, renewal of vows, O God, sa bawat isa sa inyo. Kayo po, Diyos, ang malawalhati sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Thank you. Please be seated. Now, napakakulay ng kasaysayan po ng Israel. Hello? Yun. Mas maganda dito. Amen. Alam nyo, alam natin ang kasaysayan na that they have been blessed by God from the very beginning. Amen? At sa bawat kasaysayan, kaya nga ang Book of Psalms, for 150 chapters, mga kapatid, these are literal songs, and these are literal experiences of the people of God, the Israelites. Amen? At makikita natin, mga kapatid, different writers ang ginamit niya ho sa aklat na ito, but same message na kailangan nila ang Diyos. So makita natin, mga kapatid, na ang mga Israelita, naranasan sila'y pagpalain ng Diyos, uutusan ng Diyos, sila'y makakalimutan ng Diyos, papaluin ng Diyos, and God would send His man to send the revival through God's Word. At ang dami pa ulit-ulit, ganun ang ginagawa, ganun ang naranasan. Even David himself experienced that. Kaya ngayong psalmist mo din sabi niya, Lord, Thou hast been favorable unto thy land. Alam mo, pag sabing favor, hindi yan sa lahat ibinibigay. Nandiyan po ba kayo, amen? Are you listening? Hindi sa lahat ibinibigay po yan. At makita natin, God is the giver of favor. Alam nyo, kapag ang Diyos ang nagbigay ng favor, ay talagang ang sarap ng flavor. Amen? Amen? Lasang-lasa talagang iba ho, mga kapatid, ang karanasan. Your church is being favored by God. Amen? You have the pastor. Imagine, may property na kayo, may kasunod 2 lote na kagad ang pwedeng i-extend. Parang hindi ganyan ang mukha ng may favor. Amen? Kasi iba pagka-giving ang pinag-usapan na parang wala ng favor, wala na rin flavor. Amen? Well, makita natin, mga kapatid, sabi ng Bible, thou has been favorable. Naranasan nila yung revival mula sa Diyos. Naranasan nila ang Panginoon mismo. Kaya nga pag sinabing revival, you must experience God personally in your life. Alam niyo, isang tao lang kanina habang inaanong si Pastor Bong, isang teacher lang, imagine ginagamit ka sa paaralang yan, and God is what? Sending favor to that school. And you have been the instrument of God's favor there. Na ang mga tao ito, maranasan nila na sila'y kasama na naranasan yung pabor ng Diyos. Bakit? May isang Kristiyano na ginagamit ang Panginoon dyan. Now, the Israelites have been purposed by God to be used to send God's favor all over the earth. And we know, the history na sila po ay nag-backslide.
Kaya nga sa church ngayon, New Testament Church, sa Baptist Church, ang ginagamit ng Diyos, what? To send that favor again to this land. Are you listening, amen? So makita that the psalmist said that they had experienced ang Panginoon. Kaya nga, ang sarap kapag ang Diyos ang gumawa eh. Ang sarap kapag ang blessing galing sa Diyos. Mind you, hindi lahat ng mga bagay na ating tinatangkilik ay galing sa Diyos. Pero kapag galing says, the blessings of the Lord, it maketh rich, and He added no sorrow with it. Are you listening, amen? Naranasan lang ba kapatid na kaya lang bumagsak na naman sila sa kasalanan. At ang desire nila ngayon is makabalik sa Diyos. Is that your desire tonight? Because this revival meeting ay mawawalan ng kabuluhan kung ang desire mo ay lumayo pa rin sa Panginoon. Alam nyo, masarap kapag close ka sa Panginoon. Nandiyan pa ho ba kayo, amen? Masarap kapag ka-intimate ang iyong relationship sa Diyos. Lalo na ito mag-a-anniversary. Mag-a-announce pa lang dito, Pastor, kasali ako dyan. Sasama ako dyan. Excited ka lang agad, nag-a-announce pa lang. Nakikinig ba kayo, amen? Hindi ka antukin sa gawain ng Diyos. And you're always what? Wow! God will do wonders again sa taong ito. If that is your desire, mga kapatid, napakaganda ng desire na yan. Ang matindi nito, naranasan nila, inaalala na. Ayun, nakakalungkot pagka sasabihin mo, dati akong kasama sa motorcade. Dati akong masayahin sa church. Ang matindi ngayon, pasilip-silip sa online, dati ako naandyan. Nandyan pa ho ba kayo, amen? Ay, lagi akong kasama ni Pastor Bong noon. Ay, bakit ka ba nanatili sa alaala kung pwede mo namang gawin yung presente? Nandiyan mo ho ba kayo, amen? Mga kapatid, the psalmist here is saying, Panginoon, ito, thou has been favorable, thou was forgiven, nasa Diyos lahat. Kaya nga, if you want revival, mga kapatid, hihingin natin sa Diyos yan, makaawa natin sa Diyos, and God will send His word para itanim sa ating puso, so that we can what? Feel that freshness again from God. Napapakiramdam mo, gagamitin ako ng Panginoon. Baka babalik ako, and I can support again the work of God. Kaya yung 4,000, sasabihin mo kay Pastor Bong, kakaunti yan, Pastor. Kaya nalungkot na kagad yung hindi revive. Pero yung revive, oo nga. Ayan, marami nang nangiti. Ayan, alam niyo ba, isang senyales sa revive ka ay masayahin ka. Hindi ka malalim. Ang malalalim kasi, delikado, putik yung naan dyan eh. Alam niyo ba, ang Diyos, simple lang, the blessing of the Lord. A blessing if you will what? Obey. Ganun lang. Anong malalim doon? Pag sumunod ka, blessed ka. Your church is obeying the Great Commission. Amen? Amen? Di ba kayo nagpapasalamat? Kasama kayo sa iglesia na tumutupad ng dakilang tagubilin ng Panginoon? Marami ngayon hindi na ganito ang ginagawa. Ang pagka-anniversary, kainan na lang. Sa atin niya, pwede mo walang kainan. Pero hindi pwedeng walang soul winning. Walang bisita. Walang baptism. Amen? Kaya nga kailangan, mga kapatid, our need tonight is to be revived from God na hindi lang alaala, kundi, Panginoon, gagamitin mo ako ngayon at gusto kong maranasan higit pa yung pagkakagamit mo sa akin noon. Yan ang hinihiling ng psalmist dito. The kind of revival we need. Minsan nga sa ulam, mapili ka eh. Pagka medyo nag-iingat ka na sa sugar mo, nagkikrave ka sa kanin, binabawalan ka na. Sabi ko, kailangan ko ng kanin, nangihina ako. Bawal lang kasi yung lechon. Talagang madaling araw, naghahanap ka ng lechon, pambihira, no? Ang matindi, naghahanap ka pa ng milk tea. Sabi, hindi ako mabubuhay pag wala niyan. Talaga namang iba ang craving mo. Sana naman ang craving mo rin. Panginoon, kailangan kita. Ikaw ang kailangan ko, Panginoon. Hindi mangyayari ito kapag hindi ikaw ang kumilos sa buhay ko. That is the revival that we need. We need God. This town, itong lalawig ito, kailangan ng lalawigan ito ng Panginoong Jesucristo. Amen?
Napapahamak sila. Amen? Yan ang trabaho natin. And we cannot reach the people sa kanang ating sarili lang, sa kanang ating lakas lang, sapagkat tayo po'y limitado at kailangan natin ng Diyos. Alam nyo, pwede ngayon, masaya ka, mamaya malungkot ka na kapag hindi ang Diyos ang dahilan. Pero kapag sabi nga sa Book of Romans, if God be for us, pambihira, sino hindi excited? Ang Diyos ang kasama ko. Kakampi ko ang Diyos. Palagi ko, paglakad may wala kang takot dyan. Amen? Revive ka. Walang bahid ng ikaw ay kinakabahan. Bakit? Kasama ko ang Diyos. Yan yung revive. Sabi ng pambira, pastor ninyo, may ilaw na sa Wednesday. Kasama niya ang Diyos eh. Kasama niya, samahan mo rin. Malungkot yata iba. Samahan niyo! Yan ang revival, mga kapatid! Ang bihira mga pintuan nyo dito. Glass lahat eh. Delikado, okay, tatakbo maigi ha. Mamauntog kayo. We need a revival from God. It's a necessity. Are you listening, amen? Yan ba ang desire mo ngayong gabi? You are going on your 4th year anniversary. Pero minsan habang tumatagal ka sa simbahan, parang lumalamlam ang iyong liwanag bilang mananampalataya. Ang mga Israelita, yan ang naging problema nila. They should be what? The light of the world during their time. But because of backsliding, malungkutin na sila. Pakitingnan yung katabi mo. Antukin na sila. Negatibo na sila. Ang masaklap ito dahil sa kanilang backsliding, sumasamba na sila sa mga Diyos-Diyosan. Matindi mga kapatid. Kaya nga kahit si Solomon, nakikinig ho ba kayo, amen? Dumating sa punto na pinagsasabay niya ang pag-aalay sa templo at pag-aalay sa mga Diyos-Diyosan na kasawa niya. So he brought backsliding sa Israel. Pwede ba yun, pastor, pinagsasabay? Oo, minsan may mga Kristiyanong ganyan. Kaya hindi makapag-all out pagka sa gawain ng Diyos. Pinagsasabay mo sa lawahan. Amen? Nandiyan ba? Ang kaawitin mo, sana dalawa ang puso ko. Puso sa Diyos at puso sa sanlibutan. Ay hindi kalooban ng Diyos yan. God said, my son, give me thine heart. Ang hinihingi sa iyo ng Diyos, yung puso mo ngayon. Because sabi ng Bible, mga kapatid, thy word have I hid in my heart, that I might not sin against thee. Kaya nga, there is no revival without the Word of God. You will not experience the power of God and His Word kung hindi sa puso mo ilalagay ang Kanyang salita. Ang puso, mga kapatid, yan ay nilikha ng Diyos para lagyan ng salita ng Diyos. At pag ang salita ng sabi ng Bible, the abundance of the heart, the mouth, kaya kapag puno ka ng salita ng Diyos, yung puso mo, magso-soul winning ka. Pag hindi ka nagso-soul winning, hindi salita ng Diyos ang nasa puso mo. Ninenervous yung iba. Andiyan pa ho ba kayo? Amen. Hindi po ko nananakot. Number 1. The kind of revival we need. Number 1, we need a revival of personal fear toward God. Tingnan po sa verse number 3. Are you listening? Sabi ng Bible, thou hast taken away all thy wrath. Thou hast turned thyself from the fierceness of thine anger. In verse number 9, surely His salvation is nigh them that what? Fear Him. What kind of salvation? Salvation from the wrath of God. Alam nyo, mas nakakatakot po magalit ang Panginoon. Huwag kang matakot sa galit ng dyablo. Kasi lagi namang galit yan. Pero ang pangit, kapag kasundo mo ang dyablo, kaaway mo ang Diyos. Remember that?
if you are on God's side, you are always on the majority. Ang nakakatakot, kapag hindi mo nasa panig ang Panginoon. Sabi ng Bible, surely His salvation is nigh them that what? Fear Him. Alam yung problema ng mundo natin ngayon, bakit matindi ang kasalanan? Dahil walang takot sa Diyos. Sinabi ni Solomon sa Ecclesiastes chapter number 12. Tingnan po natin ang sabi ng Biblia. Ecclesiastes chapter number 12, verses 13, o verse 13. Let us hear the conclusion of the whole matter. Ano sabi ng Bible? Fear God and keep His what? Commandments, for this is the whole duty of man. That is the duty of man, to fear God. Because in the book of Proverbs, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Now, without wisdom, there would be what? Foolishness. Alam pag sabi foolishness, masisira. Amen. Hindi lang pupunta ang tao sa impyerno, but even sa mga Kristiyano, masisira ang buhay natin kapag wala tayong personal na pagkatakot sa Diyos. Kaya tingnan niyo, pag wala kang takot sa Diyos, hindi mo pakikinggan yung pastor mo pag nagpipreach. Sa palagay mo, si pastor lang nagsabi niyan. Anniversary, minomotivate ka na ikay magkaroon ng reward sa Diyos, that your account will be what? Filled with reward, with words na mayroong ibibigay ang Diyos sa'yo. Pero hindi ka nga, wala kang takot sa Diyos. That's why you don't have the respect to the pastor, to the preaching, and to the principles of the Word of God. Kaya tingnan, pag kayo may takot sa Diyos, my pastor is the man of God. Kaya hindi ka maantukin. Nagsusulat ka pa niya. Pabira, yun, kailangan ko yun. Yun. Hindi yung nagpipreach ito, nagdodrawing ka ng mukha ni pastor. Nagpipreach ito, nakabukas ang cellphone mo. Personal fear, may takot ka pa ba sa Diyos ngayon? Ang mga unbeliever, wala talaga silang takot sa Diyos. Huwag kang umasa na may takot sa Diyos ang mga hindi ligtas. Kaya pag walang takot sa Diyos, gagawa ng mga bagay na laban sa Diyos, karubal-dumal sa harapan ng Diyos, hindi mo asahan silang gumawa. Hindi mo rin sila asahan pumunta kagad sa simbahan. Sino kayo na kailangan? Mga Kristiyano na ligtas. Kaya pag may takot ka sa Diyos, pambihira, kakatoto sa mga nanay natin dito, no? Isipin nyo, sila yung nakikinig sa kanilang edad. They respect the man of God. They respect the Word of God. That is the fear of God. Alam nyo, kahit sa simbahan, pwede kang walang takot eh. Kaya ang Israel, imagine, naranasan nila ang blessing ng Diyos. Ikaw ba nang makakita na tuwing umaga may bumabagsak na mana? Siguro na. Di ba yung sa mga bata, kung ang mundo ay puro tsokolate, ikailahan lang, hoy, ata. Di ba, pangarap mo dati yan, yung gulaman, talaga sa mundo ay gulaman. Batibot yata yun, ano? Ha? Imagine nyo, mga kapatid, sino ang ginagawa na yun sa padala ng, ang dami niyang himala na ginawa sa Israel. Pero makinig kayo, hindi ibig sabihin na may tinatangkilik ka sa mula sa Diyos, may takot ka na sa Diyos. Imagine, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Pinagpapala ka ng Diyos, tapos hindi ka pa rin nagtatapat sa Diyos. Eto pa, hindi lang yung pinagpapala. Imagine, ikaw ay lumayo na sa Panginoon, hindi ka pa pinapalo ng Diyos ngayon. Hinihintay ka ng Diyos, manumbalik, at ikaw ay lumapit sa Diyos. Dalawa extreme yan. Yung pinagpapala ka, dapat lalo ka may takot sa Diyos. Yung hindi ka pa pinapalo, or kahit na pinapalo ka na, panahon na para magkaroon ka ng takot sa Diyos. Kasi nakakatakot magalit ang Diyos. Panahon ni Moses, bumukas yung lupa. Ang bihira, ano? Panahon ni Moses, mga kapatid, there was a death angel. Lahat ng panganay, patay. Ang masaklap doon, yung kuto. Sino sa inyong kayang magtiis sa kuto? Yung isang kuto nga lang, hindi mahuli-huli sa ulo ng bata, ang hirap na. Imagine yung buong lupain. Nakakatakot, kalaban ng Diyos. The eyes of the Lord are in every place, beholding the evil and the good. Tonight, I hope that you come to this church. You come to this church na ikaw ay nagdi-desire, Panginoon, I want to renew my fear sa inyo.
That is called reverential fear. The respect toward God. Kasi pag may respeto ka sa Diyos, you will honor thy father and thy mother. You will give double honor to the man of God. You will what? Honor your marriage. That is what we need. Personal fear toward God. Kaya nga pag kami, you will what? You will respect the church. Oh, mind you, ang simbahan, ito ang tinalaga ng Diyos sa panahon natin ngayon bago ibalik uli sa Israel. Para mangaral ng salita ng Diyos. Kaya nga bawat programa, ano sabi ng Matthew chapter 16? Lahat ng pinagtibay dito ay pinagtitibay sa langit. Kaya nga lahat ng ginagawa natin dito walang sayang. Kaya lang kapag wala kang takot sa Diyos, hindi mo papansinin yan. At sasabihin mo, sa kanila lang yan. Yan ay pagpapakita ng walang pagkatakot sa Diyos mula sa mga tao ng Diyos. Alam niyo kung saan dapat may puno ng takot sa Diyos? Pag sabi reverential fear, sa simbahan. Pag may takot sa Diyos, masaya ang mag-asawa. Marriage is what? Honorable. You will honor whom God honors. Alam niyo ba, pati we can honor God through our first fruits. Kaunti yata nag-honor dito Kasi gusto natin, honor thy father and thy mother. Amen? Oh, give the elder, the man of God, double honor. Amen? The marriage is honorable. Amen? First fruits. Pag mo sabihin may takot ka sa Diyos, sabi, wala naman. Nasa Bible yan Ulitin ko. When you have personal fear toward God, you will respect God. You will respect God, the man of God. You will respect the Word of God. You will respect the church of God na kung saan ka kabilang. And also the program of the church. Parang kakaunti na lang may takot. Hindi kasi yung takot na parang masasaktan ka. Hindi. Panginoon, I love you. Sabi ng Panginoon, if you love me, mahal mo ba, Panginoon? Keep my, yan yung fear of God. Bakit mo ginagawa? Kasi sabi ng Bible, ay wala naman sa ating pinagagawa na wala sa salita ng Diyos. So there is one, an application to the preaching of the Word of God. That is fear of God. Personal fear. Huwag mong tingnan yung iba. Ay minsan kasi tayo nangungopya. Kung sino yung backslider, yun ang kinokopya. Bakit siya? Bakit sila? Hindi yan fear of God. Nandiyan ba ba kayo? Hindi ako makapunta sa church kasi wala akong pera. O hindi, fear of God yan. Buti may sasakay, manunundo, magsasabi ka lang. Pag nagmukmuka, hindi yan fear of God. Na kahit may bagyo, kahit ikay may pagsubok, kahit ikay walang pera, kahit ikaw may problema, dahil may takot ka sa Diyos. I need to come to church. I will support the program. I will win souls. And I will love the man of God. Yeah? Personal fear. Hindi, alam, makakalungkot pagka ang mga tao sasabihin lang, may takot ako sa Diyos. Ay, kumusta ang relasyon mo una sa Bible mo? Huwag mo sabihin may takot ka, di ka nagbabasa. O, kumusta? Okay, nagbabasa ka ng Bible. Amen. Nagbabasa ng Bible. Amen. Okay, sige, nagbabasa ng Bible. Kumusta ang relasyon mo sa pastor mo at sa pamilya niya? Aba, baka mamaya inuulam niyo ang pastor niyo, ha? Almusal, pinag-usap, wala, alam mo, yun ay kawalan ng takot sa Diyos. Alam mo, may naalala si Cora sa Bible? Walang takot yun. Si Miriam, kinetong, huwag ka na sumunod. Si Miriam, kilala niyo, kapatid ni Moses? Nagkaketong. Kasi nagsalta laban sa lingkod ng Diyos. Ay mag-anniversary. Ang goal nila 3 million. Galing sa Egypt Hindi lang naman ikaw ang leader dito. Sobra ka na, ha? Thank you sa akin. Huwag niyong ulamin ng pastor at family niya. You love your pastor. You love your pastor.
Diba? Man. Aba, if you don't, alam yung tira nyo ha, ang ibig ng Panginoong Kristo, anong sabi niya? Pinagpapatay niyo yung mga propeta. Tapos sasabihin niyo, mahal niyo ako. Pinagpapatay lang, ayaw lang makinig. Hindi niyo nga pinapatay physical, sa isipan niyo naman. Nag-aanos pala nito, yan. Ilaw na naman. Hindi ka na nga nagbibigay eh. Pwede ka magbigay mamaya. Amen? Oh. Ayan, soul winning. Maganda ka soul winning. Doon ka dinadala. When you respect God, when you have fear toward God, you will respect this pulpit and the man of God that preaches the word of God. At sigurado, look at this. If you have fear of God, that's the beginning of wisdom. You are not categorized as foolish. Abay, kahit saan, ayaw natin tawagin na tayo na foolish. Bagamat kayo ay may ministry sa mga pulis. Kayo mga kabataan, di ba kaya kayo pinag-aaral ng magulang nyo? Kasi ayaw ng mga magulang isang araw, tatapak-tapakan kayo, sasabing mang-mang kayo. Na napaka-foolish mo naman. Kaya respect your parents. Kahit walang maleta yan na pera, may baong ka, amen? Mga kapatid, that's personal fear. Kumusta ang iyong takot sa Panginoon? When was the last time you come to the altar and you, Panginoon, ikaw talaga ang kailangan ko, Panginoon. May problema ako, pero ikaw kailangan ko, Panginoon. That's fear of God. Hindi pag may problema ka, lalayo ka. Ito pa, ewan ko kung meron dito, sir. Talaga ko meron din. Kahit saan to, meron. Pagka may mga malaking gawain, nawawala. Nawawala. Ay, anniversary. Lay low muna ako. Ang matindi pa naman, yung ba alam pag may commitment na? A-absent yan. Tandaan mo, matindi maningil ang Panginoon pag hindi ka sumali. May tubo, amen. May takot. Pag ikaw ay may takot sa Diyos, hindi ka mangangaliwa. Hindi ka liliko sa kaliwa, hindi ka liliko sa kanan. Sabi ng Biblia, Joshua, diretso lang. Amen? Amen? Kaya sa gawain ng Diyos, diretso lang. Yan yung may takot sa Diyos, may problema, diretso lang. May pagsubok, diretso. At lalong-lalo na, pag may blessing ka, dapat lagi ka na dito. That's fear of God. Huwag na mo sana, ay, dati akong Sunday school teacher. At dati ako, nautusan ako dyan sa simbahan. Dati ako, lagi nakasumal kahit tulog. Pero meron yata, nakasumal. Pwede naman nakasumal kahit tulog. Gano'n ka ka-revive. No? Pero totoo yan, kahit yung iba talaga pagod galing trabaho eh. Pero dahil may takot sa Diyos, naandito ka! Hindi dahilan yung traffic, hahabol ka, at pagdating dyan, touchdown, Panginoon! Hindi, pagod na kasi ako, kaya hindi ako, walang takot sa Diyos yan, magkaganyan. But you respect God. Yung sinasabayan ako ng baby, amen? Are you listening? Number 2, we need a revival not just of personal fear toward God, but also we need a revival of persistent faith in God. Pag sinabing persistent, mga kapatid, continuing firmly, kahit anong mangyari, magtitiwala ako sa Diyos. Look at verse number 12. Tingnan nyo ito. Yeah. The Lord shall give that which is good. In our land shall yield her what? Increase. Doon pa lang sa part na yun, mga kapatid. The Lord shall give. Anniversary. The Lord shall give the victory. The Lord shall give the provision. The Lord shall give the faithful members. The Lord shall give the solution. The Lord shall give the strength para mapagtagumpayan natin ang pagsubok natin. Mga kapatid, that's a persistent faith. Hindi ka lumalakad ayon sa nakikita mo. Na kahit may pagsubok, na kahit may mga pinagdadaanan ka ngayon, you still believe that God
will provide. The Lord shall give. Now remember this, that God is the owner of everything. He is the creator of all things. In verses 1 to 3, the psalmist was referring to the past blessings. Mga pagpapala noon. Kung sila'y pinagpala noon, naniniwala yung psalmist na sila'y kaya pa rin pagpalain ngayon. Mga kapatid, kung ang Diyos gumawa sa inyo last year, sa mga nagdaang taon, pwede siya lalong gumawa sa buhay mo ngayong taon na ito. The Lord shall give. Huwag manghihina ang panampalataya ng persistent faith. Siguro may problema ka sa family mo, huwag kang magala, the Lord shall give. Sabi nga ng panahon ni Moses, the Lord shall fight for you. And He shall hold your peace. Sabi ng Panginoon, relax. Ako ang bahala. May nagkasakit, ang Diyos ang bahala. May pangangailangan, ang Diyos ang bahala. Ang tawag dyan, persistent faith. Na yung iyong pagtitiwala sa salita ng Diyos, ang Diyos ang gagawa ay hindi nagmamaliw. Hindi kumukupas. Hindi nababawasan. Every time na salita ng Diyos, may poproklamang, may papangaral. The more you will trust God. Sabi ng Bible, Proverbs chapter 3, trust in the Lord with all thine heart. Kumusta ang puso? Buo ba? Buo ba ang tiwala mo sa Panginoon? And look at it. And lean not unto thine own what? Kasi nga, understanding natin, minsan parang sa kabayo. Di ba sabi ng Proverbs? Yung kabayo, nakatingin lang na ganyan. Ito lang kita mo, pero ang Diyos ang kita niya, nasa itaas. Kaya ngayon na verse, makakita natin, huwag mong tingnan, alam mo mga pessimista, yung opportunity, negatibo sa kanila. Tingnan nyo, itong anniversary, it's an opportunity to serve God. It's an opportunity to experience again the miracles of God. Pero yung mga pesimista, parang yung sila Sanballat, you will never make it. Parang yung 10 spies. Baba na kayo dyan. Nandyan pa ho ba kayo? Pero yung optimist, gagawa uli ang Diyos. Kaya ikaw ay expectant. Nandiyan pa ho ba kayo? Na-imagine nyo na ba sa Sunday? Siksikan na naman kayo? Saan na tayo dyan? Amen? Pero pagka, yung iba mag-aaral ka, siksikan na naman, hindi ako aaten. Hindi nga, dapat excited kayo, siksikan naman yun. Ito yung pinag-pray namin, God is working. Ang matitib, yung mga babalik na kapatira, nag-backslide. Hindi na sila mag-online, on-site na sila. Ang off-site, yung mga unbelievers, sila yung winiwitnessan. Pero ang mga manampalataya, dapat on-site. Bakit? The Lord shall give. When your pastor gives the vision, kasama ka ba niya? Kasi, ang gawa ito, 4 years as a local church, pero kayo po ay hindi na bagong mananampalataya. Your pastor has the persistent faith in God. Kaya may ganito kayo Amen? At hindi pa tapos ang Diyos. Your pastor and his family desires a bigger place, extended properties. Are you listening? Ang tanong, ganyan din ba yung pananampalataya mo? Makinig ko kayo, kapag ang pananampalataya ng lingkod ng Diyos sa simbahang ito ay hindi mo pananampalataya, nagkakasala ka sa Diyos. Basta talaga, sabi ni Moses, tatawid tayo ng pulang dagat. Yung iba, nagmumurmur, balik muna kami sa Egypt. O ngayon, sikat ang Egypt tsaka e-bike. Taas ang diesel Balik sa lakad, balik sa bike. Yung mga negatibo. Pero pag hindi! Go forward! Not go backward! Kaya pag Kristiyano dapat, go forward, sabi ng lingkod ng Diyos, dapat ay mag-involve tayo, sama tayo sa gawain. Sama-sama. Huwag kang magpapaiwan. Amen? Mamukat-mukat mo, nandyan na. Yung property niya, bayad na. Si Gaius, may asawa na. Amen?
Ang matindi nun. Oh, persistent faith. Parang nagdududa kayo Alam niyo, may pagkakataon ng Panginoon, di gumawa doon sa isang lugar, sa isang village, dahil sa unbelief. Yan ang kalaban ng mga Kristiyano. We walk by faith and not by sight. Ito dati, naalala ko anong lugar to. Ang daming pagsubok, pero ngayon, nandito, nag-e-enjoy ka na. Nakatutok pa sa iyo yung electric fan. Ay, sana naman nagtatights ka. Kasi nahiwala yan. Hinahanap niyan yung hindi pa tapos sa commitment. Tapos mukhang tapos na. Amen? Hindi ba masaya na magtiwala sa Diyos? Yung asawa mo na pasaway, ngayon, nakikinig na. Yung anak mo, napatakas-takas, ngayon, nasa simbahan na. Bakit? May isang lingkod ng Diyos, may magulang, may manampalataya na hindi binitawan ang pangako ng Diyos. Ngayon Sunday, ikaw ba yung mag-agalak? O ikaw yung mga asar? Hindi mo masarap yung pansit. Gusto mo sumarap, magdagdag ka ng ingredients. Magdala ka. Ayan. Ang mainit sa church, di magbigay ka ng pampalamig. Oh. Yung naniniwala, nananampalataya, may gagawin yan. Now, faith is the substance, sa Hebrews 11 po, verse number 1, of things hoped for. It's all about faith. The worlds were framed by the Word of God. Tingnan nyo, ano bang tinatanggap nyo dito? Every time nagpipreach ang pastor nyo, Word of God. So may nape-frame. May buhay na nabubuo. May gawaing na itatayo. May mga pamilyang tumitibay. May mga pangarap na natutuwid. At may mga Kristiyanong pwedeng manumbalik. Alam mo, pastor, bakit hindi tumitigil sa preaching? Isa, masama na pakiramdam, nagpipreach pa rin. Sapagkat siya'y naniniwala ng salita ng Diyos ay gagawa sa buhay ng bawat isa sa inyo. Bakit may revival meeting na ganito? Hindi ito kasama lang sa programa. But it talks about the persistent faith of your pastor. Kaya ang mga membro dapat sabayan niyo yan. Pag pinaniniwalaan ng pastor niyo, paniwalaan mo rin. Malungkot pa rin yung iba. Di ba, minsan pasaway na yung asawa mo? Hindi, pag-pray lang natin. Sis, huwag. Pasaway yung mister mo, pasaway yung misis mo, pag-pray lang natin. Imagine, yan ang tawag na persistent faith. Hindi, wala na yan. Narinig niyo ba sa pastor niyo? Narinig yung gano'n? Nag-backslide na, sabihin, wala na yan. Hindi. Pag-pray lang natin, makakabalik yan. Pag-pray natin, makaayos yan. Hindi ka naniniwala, pero may naniniwala. Ay, hindi mas maganda kung lahat kayo maniniwala sa ipinapangaral at binibigay dito sa inyo. Ang sarap pati no pagka gumawa ang Diyos, tapos kasama kang naniwala. Anong pakiramdam na tumatapak ka tiles na yan ngayon? Naamoy-amoy pa yung pintura. Sa linggo, kompleto na ang ilaw. Tatapat ka pa. Gantong ilaw, magbihira, parang malapit ka na sa Panginoon talaga nito, ano? Oo. Di ba? Nga mga kapatid, a persistent faith, the Lord shall give. It breaks all barriers of doubt. Ano yung problema ng Kristiyano? Pagduda ka eh. Yung nagdududa. Gagawin kaya ng Diyos? Sabi ng mga Israelita, can God furnish a table in the wilderness? Kaya ba ng Diyos na maghanda ng dulang sa ilang? The answer is God can. Kaya ba ng Diyos? 4,000? 2 araw na lang? Kaya ng Diyos? Kaya ba ng Diyos makuha yung mga property na yan? Kaya ng Diyos? The question is, naniniwala ka ba? O hanggang ngayon kasama ka sa mga duda?
Huwag ka sa duda. Doon ka sa bida. Amen? Ang nasa Panginoon, yan ang bida. Sasama ka na rin lang. Sumama ka doon sa mga naniniwala. Huwag ka sasama sa mga hindi naniniwala. Delikado ka dyan. Nakikinig ba kayo? Tapos umukmuk-muk-muk. Kung kasama ka sa nanampalataya, buti na lang, ano? Buti na lang, ano? Mamaya, basta nyo, dito nyo na matatagpuan ang inyong lifetime bill. Amen? Diba? Baka mamaya, dito na matatagpuan dahil nagpatuloy ka sa kabila ng paghihirap, sa kabila ng sakripisyo, dito pala makukuha yung manugang mo na. O biyanan mo. Sino naghahanap itong biyanan? May naghahanap ng biyanan? Basta gusto ko maghanap ng biyanan. Sige, pag may biyanan ka, meron kang asawa. Oh, di ba? Amen? Lalong-lalo na pag makita yung masakop na ito, no? Nandiyan pa ba kayo? Kasi i-bless ka pa ng Diyos eh. Alam mo, pastor mo, pinagpipray na ma-bless ka? Parang kakaunti ang amen ah. Kasi pag pinagpala ka, ang kasunod yan, magiging blessing ka sa gawain. Persistent faith. Wala ni isa sa inyo dito na ipinag-pray ng pastor nyo na isumpa ng Diyos. Meron ba? Bawa sasabihin dito, ano, ipagpe-pray ka, sa Pastor Barona, pagpe-pray kita na ikaw ay isumpa. Hindi ka na, tama? Ang prayer ng pastor, Panginoon, pagpalain niyo po. Bira, no? Panginoon, bigyan niyo. Oh, sabihin niyo, no? Yun ang prayer. Misa hindi ka na naniwala na pwedeng mangyari sa'yo, pero may naniniwala. Sana yung ibang Kristyano ganun din. Na kahit may nakikita ka, parang hindi ka, hindi. Kaya ng Diyos to, gagawa ang Diyos dito. Makakausap ka, lahat na makakausap mo dito, may persistent faith. Hindi ka magdududa. Ano yun ang kalaban natin? Duda. Doon tayo sa bida. Doon tayo sa mga nagtitiwala na ang Diyos gagawa uli ng himala. Ang pinakamagandang himala, may naliligtas sa kaluluwa. Amen. Nare-renew, mga kapatid, ang ating pagtitiwala sa Panginoon. Verse number 8. Verse number 8. I will hear what God, the Lord, will speak. Pakikinggan ko ang Diyos, ang aking Panginoon, pag siya'y nagsasalita. Kapatid, diyan mo makukuha ang pangako ng Diyos pag ikaw ay nakikinig ng kanyang salita. Si Samuel, ano sabi niya? Speak for thy servant, heareth. Ikaw ba ay nakikinig sa salita ng Diyos? Sino dito ang kasama kayo sa pioneering members? Pakitas ang kamay. Pakitas po. Sige po, taas. Tingnan nyo. Hindi ba't lagi sa pangangaral ng salita ng Diyos sa pastor nyo, lagi siya nagpipis sa mga pangako ng Diyos? Pag hindi mo napatunayan yan, kapatid, mali ang puso mo. Pero kung tama ang puso mo, napatunayan mo na yan ng maraming beses. Are you listening? Amen. Kaya nga ikaw, alam mo, nagpapasalamat tayo sa Diyos. Ang Diyos nangungusap pa sa panahon natin. Ano? Wala na si Moses. Nandiyan pa ba kayo? Mahirap pag nakita ko si Moses, delikado yan. Ano? Pero imagine, nangungusap ang Diyos sa atin ngayon. Sa pamagitan ng mga lingkod na Diyos ang ginagamit sa simbahan. Hindi sa internet. Dito kayo sa pulpitong ito. Amen? Hindi sa ibang simbahan. Salamat, may mga online na, pero dito kayo sa pulpitong ito. Sapagkat dito kayo kakausapin ng Diyos. At yan gagawa ang Diyos sa buhay natin. Kaya makikita mo yung mga tumitibay, pinagpapala lalo ng Diyos. Bakit? Pinagtiwalaan mo eh. A blessing if you will what? Obey. Kaya nga trust and obey.
For there is no other way. Amen? Eh, paano ka magtitiwala kung di mo mapakinggan ang salita ng Diyos? Buti na kahit pandemic sa atin, may preaching. May bagyo, may preaching. Kahit late ka, may preaching. Sana naman on time ka sa susunod. Amen? Amen. Ngayon Sunday, naniniwala ka ba ang Diyos magliligtas ulit? Pwede magdadala ka ng bisita. Amen? The power of 4. F4. Bisita, 4. Amen? Hindi ba masaya? Ang matanda dito, kahit matagal kang membro, bago kang membro, pwede kang magdala. Alam niyo ba, ang pananampalataya hindi sa katagalan, hindi sa bago, kundi paano mo pinagtiwalaan? Sabi ng Biblia, may mga naunang nahuli at nahuling nauna. Meron namang laging late. Pero pwedeng magbago ngayong Sunday. Amen? So, kung ikaw ay dating late, mahauna ka na. Aba, nung Sunday, may pambira, hindi pa kami ligo. 6:30, may bisita na, alas 9 pa ang service. Dumatay mga bisita, wala pa kaming ligo, wala pang toothbrush, wala pang almusal. Pero okay lang. Kaya maganda, nababago talaga. Pag nananampalataya. So then faith cometh by what? Hearing, and hearing by the word of God. Na-enjoy mo na bang makinig? Na-enjoy nyo na po? Iba nag-e-enjoy, iba nag-e-endure. Pag preaching, nakaganon. Ang matindi pa naman dito, kitang-kita sa TV, baligtaran, Ang bihira kita. Ayan, pinakita na, mga kapatid. Delikado to. Pagka nakita ka na kang iwi, pag nagpipreach si Pastor Barona. Iba naman, ganyan. Tulog na pala. Pero yung iba talagang, anong kasunod? I-apply ko yan. Persistent faith. Mind you, sa Kristyanismo, kahit ikaw ay bagong Kristiyano, matagal ka ng Kristiyano, ang paglago na sa paghawak mo sa salita ng Diyos. Paano mo pagka pinangahawakan mo sa salita ng Diyos, ay sabi ng Bible, ito'y binhi. Pagka binhi, tumutubo. Pagka tumubo, namumunga. Pag namunga, may nakikinabang ding iba. Kaya ang salita ng Diyos, mga kapatid, panghawakan mo. Kapag pinanghawakan nyo na ang Diyos magliligtas, ngayong Sunday, gagawin. Imagine, balang araw, 10 years from now, yung nadala mo, o madadala mo ngayong darating na linggo, baka magpapatotoo yan. Salamat sa Panginoon, dinala po ako ni Sister ganto, or ni Brother ganto. Imagine sa pananampalataya mo, the fruit of the righteous is a what? Tree of life. Mamumunga. Kaya baka makuha nyo na rin yung tapat dyan. Tawiran na, mga kapatid. Hindi marinig, sir? Tapat. Hindi na kayo kasya. Yan ang problema natin. Lugar at saka parking. Pero magandang problema. Bakit? Yan ang indikasyon na may mga Kristiyanong nananampalataya sa Diyos. Tapos yung mga senior citizen, naka yung malambot ang upuan. Huwag naman kayo matutulog, ha? Pero maganda, di ba? Kasi nasa unahan sila, tapos yung mga young people nasa likod. Hindi ko sila nakitang inaantok. Yung iba sa inyo pa ba, kasi simula pa lang, kababasa pa lang ng text. Persistent faith. Kaya ito yung mga titignan ninyo. Nag-i-amen pa yung mga young people ang tatamad. Yung mga senior, amen. Pag nakinig sila, abay, yung young people, tapos na pala service. Yan ang persistent faith. Amen? Imagine, yung mga apo dito, nakaupo kaya huwag kayong paggalagala. Yung mga lolo't lola, nakikinig. Amen? Lastly, not just persistent faith, but also, we need a revival of precious fellowship. Alam nyo, ang sarap pagka malapit sa Diyos. Huwag mong sabihin sa akin na malapit ka sa Diyos, na malayo ang puso mo sa pastor mo. Bakit? Pastor, may verse ka ba dyan? Meron. And I will give you pastors according to mine heart. Kaya ang pastor ay galing sa puso ng Diyos.
Parang wala yatang amen doon ah. Kaya di ba, yung mga nasunod, masaya. Tama? Sasabihin mo iba, totoo nga. Yan ang kailangan natin, precious fellowship sa Diyos. Kumusta ang fellowship mo sa church? There's a welcome here. Namimili ka ng kakamayan. Excited ka ba bang pumunta sa church? Na pagdating dito, ay, hello, kumusta kayo? Na-miss ko kayo! Hindi yung church na naman. Linggo na naman. Prayer meeting na naman. Pero may close sa Panginoon, yung revive, pambihira, ayaw niyang malate. Lalo yung offering niya, ayaw niyang malate. Hindi yan papayag na, dadaan yung usher, hindi siya maabutan ng sobre. Parang meron yatang Pag nag-aawitan dito, aawit yan! Hindi yan magpapasikaso, tutulong yung mag-asikaso! Bakit ikaw ay membro ng simbahan ito? Hindi ka bisita, ikaw ay pamilya. Close ka. Hindi ka na maghahanap ng sino kayong papansin sa akin. Hindi, ikaw na mamamansin. Kumusta po kayo ngayon? Good morning po. Masaya ho ba kayo ngayon? Sabi ng mga bisita, sino ba yun? Kasi bakit fellowship mo dito maayos? Hindi pagkaupo mo, para nagmumukmuk Baka hindi, ikaw napapansin, parang anak ni JB. Bihira nag-iikot. Manang-mana sa lolo. Sa lolo, mga lolo niya. Amen? Verse number 10, ano sabi ng Bible? Mercy and truth are met together. Yan ang kailangan. Kaya nga we preach the gospel. Amen? So that they can hear the truth and they will experience mercy from God. Kaya nga when they come to church, mercy and truth is here. Kaya dali natin sila so that they will experience these two things. Habag ng Diyos at katotohanan. Hindi lang pwedeng habag, pero walang katotohanan. Hindi lang pwedeng katotohanan na walang habag. Amen? Magkaulam yan. Hindi lang yan, sabi ng Bible, verse 10, righteousness and what? Peace have kissed each other. Kaya when they come to church and they hear the gospel preached, anong tiyatanggap nila? Imputed righteousness of Christ. And they will have peace of God and peace with God. Kaya alam niyo ba, itong anniversary, ang ganda nito. Ibinabalik natin ang tao sa Diyos. Pero bago natin ibalik yung iba, yung mga unbeliever sa Diyos, ikaw muna, Kristiyano, ang bumalik sa Diyos. Ibalik mo yung sigla. Ibalik mo yung excitement. Ibalik mo yung amoy. Huwag kang mabayag na hindi ka gagamitin ng Diyos. Mahalaga ang gagampanan mo ngayong darating na linggo na ito. Imagine, dadalhin mo ang tao, makakakilala kay Kristo. And they will have a fellowship with God. Kasi kasalanan ang naghiwalay sa tao sa Diyos eh. Nakikinig ba kayo, Ben? Pero imagine, dahil ikaw ay malapit ka sa Panginoon, close ka sa Panginoon, mailalapit mo rin yung iba. Ay mahirap pagka ikaw ay malayo sa Diyos, hindi mo ilalapit yung iba eh. Kasi kahit ikaw natatakot ka lumapit sa Diyos. Pero pag ikaw ay close sa Panginoon, Panginoon, iligtas mo po ito. Panginoon, makaatid ko bisita ko. Panginoon, gumawa kayo sa amin, Panginoon. Panginoon, i-provide nyo yung pangangailangan, Panginoon. Gusto ko silang dalhin sa inyo, Panginoon. Gusto ko silang maayos, Panginoon. Gusto ko silang maligtas, Panginoon. Because you have a precious fellowship with God. Alam mo, kapag ka-close ka, kahit sa mag-asawa, pag close, hindi nahihiya. Tama ba? Pag ang anak, walang kasalanan sa magulang, hindi nahihiya. Ang Kristiyano, ganoon din, pag ikaw ay revive, sabi ng Bible, create in me a clean heart and renew a right spirit within me. Alam yung spirit doon? Hindi po yung natin, kundi yung ating pong ugali. Alam yung spirit? Daniel had what? An excellent spirit. Elisha asked for a double portion of spirit.
mas excited siya. Nandyan po ba kayo? Yung kaisipan mo hindi nakagaya ng dati. Kasi close ka sa Panginoon eh. At sigurado, isa sa pinaka-revive at excited, yung magiging close ngayon sa Panginoon sa gabing ito. And definitely, ikaw ay magiging sensitive muli sa salita ng Diyos, sa programa ng simbahan, at sa pangangailangan ng mga tao. Amen? Kaya nga nakakatuwa mga kapatid, pag-revive, maalala mo ang Panginoon lagi. Maalala mo ang lingkod ng Panginoon. Maalala mo ang simbahan ng Panginoon. Maalala mo yung trabaho ng simbahan. Tuparin ang dakilang tagubili ng Panginoong Jesucristo. Bakit? Revive ka! Hindi ka sasama doon sa mga maalaala mo kaya. Kasama ka sa mga gumagawa ngayon. Amen? At definitely, you will never be the same again. Sigurado ikaw ay gagamitin ng Diyos mightily. Prayers mo pa lang, mga senior citizen, grabe na ho yan. Talaga yung prayer yung matindi. Iba. Mga young people, yung lakas ninyo, magkagamit nyo ng gusto. Hindi nyo gagamitin sa sanlibutan. Panahon na para ito yung talaga mapapagod ka para sa Panginoon. Hindi yung napapagod ka na sa Panginoon. Maganda pagdating ng linggo ng gabi, pagod ka, tulala ka na, pero masaya ka. Kahit hindi ka nakakain, hindi ka na-offend. Bakit close ka sa Panginoon? Yung mga tatay excited, isusutan nila yung mga pangwakasan nilang damit. Yung mga nanay, hindi mo makitaan ng pagod. Para sa Panginoon to eh. Mga kapatid, we need the revival from God. We need God. Maraming aayusin ng Panginoon sa atin. And we will see God and His miracles more in our lives. At makikita mo, pambihira, salamat. Miyembro ako ng simbahang ito. Salamat, Panginoon, dinala niyo ko sa tamang simbahan. Masaya ho ba kayo? Tayo po tayong lahat. Panginoon, salamat po sa inyong salita. Salamat, Panginoon, sa mensahe, Panginoon. Just like the psalmist said, ang kailangan namin kayo, Panginoon. Maraming gawain, maraming kaluluwa, Panginoon, nakahanay. Pero, Panginoon, bago namin sila madala, dapat kami muna ang lumapit sa inyo. Pagpalaan niyo po, Panginoon, kung meron po ditong lumalamig ang pananampalataya, nabawasan ng excitement, nabawasan ng involvement, nabawasan ng commitment, ibalik niyo sila, Panginoon, sa apoy na minsan ay naranasan nila. Na naranasan nila ang inyong persona, kabutihan, kapangyarihan, Panginoon, at mga pagpapala. Pagpalaan niyo po ang imbitasyon sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. So, what a great revival message tonight. Thus, kind of revival we need tonight. Personal fear and persistent faith. Ngayong gabi, everybody need revival tonight. If you need revival tonight, abang tinutugtog ang awit panyaya, just come to the altar and talk to God. Don't go home tonight without talking to God and ask the Lord for revival. We need revival in our Christian life tonight. Just come to the altar and ask the Lord, Lord, give me revival in my life tonight. Sige po, just come. Don't go home that you are not revived. Go home that you are experienced revival. Sige po, just come to God. Kung dati kang
patumpik-tumpik ng lalamig sa paglilingkod sa Diyos. Revive your prayer life. Revive your soul-winning life. Revive your fellowship with the Lord. And to the church, and to the pastor. Just come tonight. And ask the Lord, huwag kang papayag ngayong gabi na wala kang revival. Uuwi ka na walang revival. Dapat uuwi kang masaya. The message is very clear tonight. Salamat. Mayroong pastor na ginamit ngayong gabi para padalhan ka ng revival. What you are going to do tonight, just come in the altar and ask the Lord for revival. Sige po, just come to God. Kausapin natin ang Panginoon. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Thank you for revival message tonight. Thank you for Pastor Ryan for using him tonight, O God, to send us revival. Thank you for our brethren who come to you with humble hearts, O God, and asking you for revival. Salamat, Panginoon, ngayong gabi sa mensahe, Panginoon, mula sa inyong mga salita at mula sa inyong lingkod, Panginoon, na ginamit ngayong gabi, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa revival na ginawa niyo ngayong gabi, Panginoon. Lord God, I bring back all the glory and honor to thy name, O God. And all these things you asked in Christ Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Thank you po, Pastor Ryan. Amen. Salamat po sa revival ngayong gabi. Alright, po muna.